Magandang umaga. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Ngayon ay araw ng Miyerkules, Enero 6, 2021. Sa ating headlines. South Korean flag tanker pinigil ng Iranian Revolutionary Guard sa Strait of Hormuz dahil umano sa paglabag sa environmental laws. Saudi Arabia bubuksan na ang kanilang borders at airspace sa Qatar. British Prime Minister Boris Johnson inanunsyo ang pagpapatupad ng England-wide lockdown. At alamin natin ang teknolohiya ng Israeli firm sa Gaza na nakakapag-produce ng inuming tubig mula sa hangin. Ako po si Maricar Velasco, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng ating mga balita, nasa 100 katao ang patay sa pag-atake ng mga terorista sa dalawang village sa Western Niger. Sinalakay ng mga armadong lalaki ang village ng Choma Bangu at Zarum Badareye sa Tillaberi region. Ayon sa mayor ng Tondikiwendi Commune na may sakop ng dalawang village, nakasakay sa nasa 100 motorsiklo ang mga umatake na walang habas na pinagbabarila ang mga residente. 70 katao ang nasawi sa Choma Bangu at 30 naman sa Zarum Badareye. Nasa 75 iba pa anya ang nasugatan. Samantala, agad namang nagtungo si Prime Minister Brigi Rafini sa lugar para alamin ang sitwasyon. Nagsagawa naman si President Mahamudu Issoufou ng Security Council meeting para talakayin ang naturang insidente. Samantala, nagpapatuloy ang search and rescue operations ng mga Norwegian rescue workers sa pag-asang mayroon pang mahanap na buhay sa mga biktimang natabunan ng pagguho ng lupa 5 araw na ang nakakalipas. 7 katao na rin ang bilang ng mga nasawi sa nangyaring landslide sa isang village malapit sa Oslo. Sinabi ni Search Operation Chief Roger Pedersen, naniniwala silang mayroon pang mahanap na buhay kaya nagpapatuloy ang kanilang rescue operations. Magugunitang 9 na bahay ang natabunan ng lupa sa nangyaring landslide. Kabilang sa mga nasawi ang isang 2 taong gulang na batang babae at ang kanyang ama. 10 iba pa ang nasugatan at mahigit sa 1,000 katao ang inilikas. Pinigil ng Iranian Revolutionary Guards ang isang South Korean flag tanker sa Strait of Hormuz dahil umuno sa paglabag sa environmental laws. Ayon sa Sepan News website ng Iran, ang naturang tanker ay naglululan ng 7,200 tons ng oil chemical products. Galing ang nasabing tanker sa Al-Jubailin port ng Saudi Arabia at hinuli umano ito ng Iranian authorities dahil saan nila'y paulit-ulit na paglabag sa maritime environmental laws. Nangyari ang insidente ilang araw bago ang nakatakdang pagbisita ng South Korean Deputy Foreign Minister sa Tehran. Hiniling naman ng Seoul ang pagpapalaya sa Hankook Chemi tanker at sa 20 multinational crew nito. Sa ibang balita, bubuksan na ng Saudi Arabia ang kanilang borders at airspace sa Qatar. Ito ang inanunsyo ni Kuwaiti Foreign Minister Ahmad Nasser Al-Sabah. Aniya, batay sa panukala ni Kuwait ruler Emir Sheikh Nawaf na pagkasunduan na muling buksan ng Kingdom of Saudi Arabia at ng State of Qatar ang kanilang airspace at land and sea borders. Ginawa ang pahayag sa bisperas ng Six Nation Gulf Cooperation Council Annual Summit na isinagawa sa northwestern Saudi Arabian city ng Al-Ula. Magugunitang mahigit 3 taon nang isinara ng Riyadh ang kanilang borders at hinimok ang mga kaalyadong bansa para i-isolate ang Doha. Samantala, sinimulan na ng Iran ang proseso sa pagpapalakas ng uranium enrichment ng 20%. Ito ang inihayag ng Iranian state media. Iniulat ng state media ng Iran ang pahayag ni government spokesman Ali Rabiel
na sinimulan na ang 20% uranium enrichment program sa Shahid Ali Mohammadi Enrichment Complex. Ayon sa opisyal, ipinag-utos ni Iran President Hassan Rouhani ang pagpapalakas ng kanyang uranium program. Sinabi naman ng European Union na ang hakbang na ito ng Iran ay pagtalikod sa nabuong kasunduan. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Malalayong lugar ang kanilang narating para maghanap buhay. Tulungan ang pamilyang iniwan sa sariling bayan. Yan ang ating mga overseas Filipino worker. Pero dahil sa di pangkaraniwang pangyayaring hatid ay krisis, may ilan sa kanilang nagpasyang umuwi. Pinagyaman ang sariling lupain, nagtayo ng negosyo na kasama sa puhunan ang sipag at tiyaga. Ang mga OFW, maraming sakripisyo, ninanais maging kapaki-pakinabang maging sa kanilang pagbabalik bansa. Sapagkat ang ating mga bagong bayani, Pilipino pa rin sa puso at damdamin. Balik tayo sa ating mga balita. Nanawagan si President Donald Trump sa mga mamamayan ng Georgia na ibotong muli ang mga Republicans para makuha muli ng kanilang partido ang U.S. Senate control. Tumanggi pa ring tanggapin ni Trump ang kanyang pagkatalo kay Biden at umaasa pa rin siyang magiging matatag ang Republicans. Hinimok niya ang mga Georgians na suportahan ang Republican Senate incumbents na sina Kelly Loeffler at David Perdue. Kapag nakuha kasi ng Democrats ang dalawang pwesto ay sila ang magiging dominante sa U.S. Senate. Kelly fights for me, David fights for me, that I can tell you. We'll be betrayed, their benefit. The Democrats are trying to steal the White House. You cannot let them. You just can't let them steal the U.S. Senate. You can't let it happen. You can't let it happen. And I hope Mike Pence comes through for us, I have to tell you. I hope that our great Vice President comes through for us. He's a great guy. Of course, if he doesn't come through, I won't like him quite as much. If you don't go and vote, the socialists, the Marxists will be in charge of our country. If you don't fight to save your country with everything you have, you're not going to have a country left. And I'm not happy with the Supreme Court. They are not stepping up to the plate. They're not stepping up. How about that? We don't have, look at the Supreme Court. President of the United States, I want to file suit. I want to do, and they say, sir, you really can't do that. Why? Georgia, I have an announcement, Georgia. On January 6th. Samantala, babalik sa full coronavirus lockdown ang nasa 56 na milyong katao sa England hanggang sa kalagitnaan ng Pebrero. Ito ang inanunsyo ni British Prime Minister Boris Johnson sa layuning masugpo ang paglaganap ng bagong COVID-19 strain. Magsisimula ang lockdown simula sa Miyerkules kung saan isasara maging ang primary at secondary schools. Ayon kay Prime Minister Johnson, nasa 27,000 katao ang kasalukuyang nakakonfine sa mga ospital. Mas mataas niya ito ng 40% kumpara sa naitalang bilang sa kasagsagan ng unang bugso ng outbreak noong Abril sa nakalipas na taon. Noong nakaraang Martes ay nasa 80,000 ang nagpositibo sa virus. Most of the country already under extreme measures. It's clear that we need to do more together to bring this new variant under control while our vaccines are rolled out. In England, we must therefore go into a national lockdown which is tough enough to contain this variant.
Scotland ay magpapatupad din ng kahalintulad na hakbang dahil na rin sa pagkakaroon ng bagong variant ng virus sa kanilang lugar katulad ng nakita sa UK. And according to recent analysis of PCR test samples, it appears that the new variant already accounts for almost half of all new cases in Scotland. That increased and faster spread is undoubtedly driving the very serious situation we now face. Pinagtibay ng Mexico ang paggamit ng coronavirus vaccine na ginawa ng AstraZeneca at ng University of Oxford sa kanilang bansa. Sinabi ni Mexican Deputy Health Minister Hugo Lopez-Gatell na inaprubahan ng Mexican regulators ang naturang bakuna na una nang inisyuhan ng emergency use authorization sa Britain, India at Argentina. Ito naman ang ikalawang bakuna na pinayagan ng Mexico na magsimulang magsagawa ng maramihang immunization program gamit ang Pfizer-BioNTech shot. Ang Mexico ay mayroon ng mahigit 127,000 COVID-19 deaths at nasa 1.4 million cases. Kaugnay nito, bumuo na ng kasunduan ang Mexico at AstraZeneca para sa pagbili ng 77.4 million doses ng bakuna. Sa ibang balita, muling nagbukas ang mga paaralan sa Kenya matapos ang 9 na buwang suspensyon dahil sa coronavirus pandemic. Naglagay naman ng mga sanitation stations sa mga paaralan at may mga staff check para mag-check ng temperatura ng mga estudyante bago sila payagang pumasok. Marami namang mga magulang ang masaya na makababalik sa paaralan ang kanilang mga anak dahil mas may oras na silang makapagtrabaho. Gayunman, nababahala pa rin sila sa posibilidad na kumalat ang virus at mahawa ang mga mag-aaral. At the moment, we have got a lot of fears because we really don't know if other children in school are having the virus, or even if the teachers are having the virus, or even the support staff in school are having the virus. So we have that fear, but we really hope for the best, and we shall keep on praying for our kids to be safe. Tumekaa na mtoi kwa muda mrefu kama miezi 9 hivi. Kumekuwa na challenges mob. Sababu mimi young parent lazima nikahustle, ndamwacha labda pia mama lazima akahustle, lazima nikamwacha nyumbani, ataanza kufanya labda vitu 1 2 3, lakini the choice zimerudi chuo. Ni afadhali, tunashukuru na tunaomba pia kuwekwa safe, sababu pia gonjwa pia ni real. Isang proyekto ang nabuo sa Israeli firm sa Gaza City. Ito ang teknolohiya na makakakolekta ng inuming tubig mula sa hangin. Tinawag nila ang proyektong ito na WaterGen, na isang uri ng atmospheric water generators. Pinapaandar ito gamit ang solar-powered process. May kakayahan ito na makapag-produce ng 5 hanggang 6,000 litro ng tubig kada araw, depende sa air humidity. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. Impormasyong mahalaga sa taong bayan. Patas na pagbabalita. Papakinggan ang magkabilang panig. Lilinawin ang mga issue at kaagad na ihahatid ng objektibo. Mata ng Agila. Dumadagit ng pinakasariwang pangyayari, hindi lamang sa loob ng bansa, kundi sa iba't ibang panig ng daigdig. Mula sa Eagle News teams at sa tulong ng makabagong teknolohiya, tiyak na makakalap kaagad ang katotohanan. Para sa mas matalas, malinaw at malalimang pagbabalita, ito ang mas pinatalas na Mata ng Agila. Inihahatid ng veteranong broadcast journalist na si Eli Saludar. Kasama si Binibining Pilipinas Intercontinental 2019, Emma Tiglao. At pinangungunahan ng batikang mamamahayag ng bansa, Vic De Leon Lima.
Mata ng Agila. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito sa Net 25. Tayong mga Filipino, likas na palabati. Sanay rin tayong makipagkamay. Pero dahil na rin sa COVID pandemic, isinusulong ang pagbati na hindi na kailangan pang makipagkamay. Ang pambansang pagbati. Ito ay ang pagdampi ng kanang palad sa gitnang bahagi ng dibdib, kasabay ng bahagyang pagyukod ng ulo o paibabang tingin, at pagsambit ng mga salitang nagpapahayag ng pagbati, paggalang o pagpupugay. Pagkatapos nito ay ang pag-angat ng ulo ng nakangiti at nakatingin sa mata ng pinabati. Pambansang pagbati, pagpapakita ng paggalang, kababaang loob at pagiging sensero nating mga Filipino. Isinagawa ng Toyosu Fish Market sa Tokyo, Japan ang unang tuna auction ngayong 2021. Itinampok rito ang malalaki at sariwang tuna. Ibinibenta ang tuna sa halagang 165,000 euros sa unang araw ng kanilang auction. Mas mababa ito kumpara sa nakalipas na taon. Noong 2020, si self-styled tuna king Kiyoshi Kimura ay gumastos ng halos 1.5 million euros sa kanyang biniling tuna. Una nito isinagawa sa sikat na tourist attraction doon na Tsukiji Fish Market ang tuna auction. Bagyang humina ang Europe stock markets kasunod ng bagong lockdown na ipinatupad ng United Kingdom. Sa early morning trade, ang London benchmark FTSE 100 index ng major blue chip companies ay umangat lamang ng 0.4%. Sa the Eurozone, ang Frankfurt DAX 30 index ay walang naging paggalaw, samantalang ang Paris CAC 40 ay bumaba ng 0.1%. Ayon kay Wanda analyst Craig Earlham, naapektuhan na ang kalakalan bilang resulta ng mga ipinatupad na national lockdowns. Aniya, bagamat may ilang stocks na umangat ngayong araw o kahapon, subalit posibleng magbago ito sa mga susunod na araw bunga ng ipinapatupad na lockdowns. Naniniwala ang mga market analysts na may positibong epekto ang mga kaganapan sa iba't ibang bansa sa pambuong mundong ekonomiya. Ayon sa isang senior market analyst na nakapanayam ng AFP, may malaking pagbabago sa world economy ang mga kasalukuyang kaganapan. Ilan sa tinukoy nito ang opisyal na paglabas ng Britanya sa European Union at ang opisyal na rollout ng COVID-19 vaccines. Yeah. We have to remember that December was a massive risk month as far as these markets were concerned. There were a lot of issues that needed to be overcome, and it seemed every single one of them delivered. We got our Brexit deal. The US delivered its fiscal stimulus, avoided a government shutdown. The Europeans avoided any issues over their budget for 21 through 27. And to cap things off, we got numerous vaccines which have already now started being rolled out. That's a huge amount of event risk which has been overcome last month, and I think that's flowing through to some positivity at the start of this year. Ipinagpaliban na ng New York Stock Exchange ang plano nito na i-delist ang mga telecommunications firm mula sa China. Sa isang statement, sinabi ng NYSE na hindi na nila itutuloy ang delisting sa China Telecom, China Mobile at China Unicom. Wala namang ibinigay na rason ng NYSE ukol rito maliban na lamang sa pakikipag-usap nito sa mga regulatory authorities doon. Bunsod nito, tumaas ang market shares ng mga Chinese telco companies.
Samantala, nakabawi ang karamihan sa Asian market sa pagtatapos ng trading mula sa naitalang pagkalugi sa unang bahagi ng kalakalan dahil sa mga pangamba sa pagtaas ng kaso ng coronavirus at mga panibagong lockdowns. Ang Hong Kong ang unang nakapagtala ng rebound matapos hindi itinuloy ng New York Stock Exchange ang planong alisin sa listahan ang tatlong state-owned Chinese telecom companies. Una nang nakapagtala ng pagkalugi ang tatlong kumpanya kahapon pero nakabawi ngayong araw. Ang China Unicom ay umangat ng 7%, ang China Mobile at China Telecom ay kapwa naman tumaas ng mahigit 6%. Nakapagtala rin sa pagtaas sa kanilang stocks ang Sydney, Seoul, Mumbai, Taipei, Jakarta, Bangkok at Wellington. Nalugi naman ang Tokyo, Singapore at Manila. Nagpositibo sa coronavirus ang most high-ranking member ng sumo wrestling sa Japan na si Hakuho. Ang sumo champion ay nagpositibo sa virus ilang araw bago ang New Year tournament. Ayon sa tagapagsalita ng Japan Sumo Association, hindi pa malinaw kung nagpositibo rin sa virus ang Miyagino stable na kinabibilangan ni Hakuho. Ang 35 anyos na sumo champion ay mayroong win record na 44 tournaments at hawak niya ang highest sumo rank na Yokozuna. Hindi pa tiyak kung makakasali pa siya sa 15-day New Year Grand Sumo Tournament na magsisimula sa Linggo sa Tokyo. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Itong Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Maricar Velasco and we live in interesting times. It says the best defense is still containment. We are in uncharted territory. Guideline volume 450. FI on to 100%. Tracking back. Construction dahil sa COVID-19 na itala sa ito ng pangamba kontra COVID-19 may na COVID-19. COVID-19 is spreading all throughout the country. Darating ang panahong ang langit ay kulimlim. Sa ayaw at sa gusto mo, sasapit ang gabi magdidilim. Hindi kailangang kumapit sa patalim, bagkus lumapit, umawak ng maigting. Nainting na panalangin, ibulong sa kanya anumang daing at ting. Walang makakapigil sa pusong nanggigigil, hindi titigil. Na maniwala, magtiwala, di ka dapat mabahala, manatili kang mababala. Tumingala, hindi hihinto sa pagtakbo. Tuloy ang laban, maghihintay na may paninindigan. Sulong-sulong sa pagsalubong, sa tagumpay kay tagal na hinintay. Wala na sanang aayaw, ngayon pa ba manghihinayang sa pawis at luha na pinuhunan, sabay-sabay na isigaw. Tuloy ang laban.
hilahod ng lubos. Maria mga buti pinupulbos. Realidad ba to o di tunay?